verse 4, and God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. So, beginning verse 1, mga kapatid, makikita natin that the heaven and the earth are created. But on verse 2, and the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. So, binigyan natin ito ng point na verse 2 is totally contrast to verse 1. No? And, hindi lang yan, verse 3, 4, 5, 6, hanggang 10 are totally contrast with verse 1. Bakit po? Dahil sa verse 1, ang sabi dyan, the heaven and the earth are created. On verse 3, ang sabi dyan sa Tagalog, ang sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag, at nakita ng Diyos ang liwanag na ito ay mabuti. At dinibay, at inaki ng Diyos ang liwanag sa kanilinan. So, verse 3, sinabi ng Diyos, let there be light. Dahil, on verse 2, nakita natin that darkness was upon the face of the deep. So, yung nilikha ng verse 2, sino sa inyo yung matagal na nagbabasa ng Bible? Matagal na kayo nagbabasa ng Bible. Nabasa ni Genesis 1 ang creation. Pag pinasa mo lang mabilis, inaintindihan pa kayo. Babasahin natin dahan-dahan ngayon para maunawaan natin ito. Now, on verse 3, isa narinig niyo sinasabi, let there be light. No? Ang nilikha ng verse 3 ay liwanag. Hindi ang araw. Not telling the araw or the day or the sun. Tinutukoy kong araw ay sun. No? Sun. Hindi yung sun. Ano sa Tagalog ng sun? Araw talaga yun. Ano sa Tagalog ng day? Araw pa rin eh, no? Pero on verse 3, let there be light and there was light. Yung liwanag, nakita ng Diyos sa mabuti, tinawag niyang day. No? Yung liwanag na nilikha niya on verse 3 ay tinawag niyang day, hindi yung araw. Nagawa niya, iba yung day, iba yung sun. Pero sa English yung sun, sa Tagalog yung sun, araw. Sa Tagalog yung day, araw din. So, my point in verse 3, ang nilikha ng Diyos ay liwanag, hindi yung sun. No? Nakita ng Diyos na mabuti. Nilikha niya, nakita niya mabuti. Tinawag niyang araw. Tinawag niyang umaga. So, pinapagkakala umaga kasi sa Tagalog sa English, araw sa diba? Tinawag niyang umaga ang liwanag at tinawag niyang kanilipan ng gabi. So, from that, umiral na ang oras, pagamat walang araw. Diba? Wala pa yung araw. Dahil alam niyo ba kung bakit hindi maninika ang araw ng verse 1? Kasi walang paglalagyan ng araw. Saan ba nakalagay ang araw? Sa heaven. Diba? Sa kalawakan. Yung nililiparan ng mga ibon, ito po ay sky. Yung nililiparan ng mga aeroplano, ito po ay sky. Pero yung mga spaceship, lumalabas ng outer space, nakikita yung araw ang ibang mga bituin, ewan ko, ibang mga planeta, ewan ko ibang mga spaceship. Pero lahat na lang. Yun yung kalawakan, yung nakalagay yung araw. Try to imagine it. Verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. But on verse 3, yung nabiligan ng isiniwanag, wala pang araw. Pero on verse 1, created na yung heaven. So, I'm introducing the Gagam theory.
there be a firmament. Doon palang nilikha yung kalawakan. Ano yung kalawakan? Ito yung paglalagyan ng araw, bituin, buwan, at iba't ibang mga planeta. Yung pinaglalagyan ng lahat ng mga cosmos, yun yung kalawakan. Now, try to imagine it. On verse 1, created na yung heaven and earth. But on verse 6, yun palang nilikha yung kalawakan. Ngayon, saan nilagay yung kalawakan? Saan nilagay yung kalawakan? On verse 6, and God said, let there be a firmament. Magkaroon ng kalawakan sa gitna ng mga tubig. See, saan nilagay yung kalawakan? Ano ba ang nakita sa verse 2? And darkness and the earth was without form and void. Saka na natin pag-usapan kung ano ba yung bilog o hindi. The earth was without form and void, and the darkness, kaliliman, was upon the face of the deep. Kalaliman. Ito yung earth, kalaliman, yung kalaliman yung tubig, saka yung darkness. Yun yung nakita ni Moses. Kaya ang verse 3, let there be light. Nagkaroon ng liwanag, and then sineparate ng Diyos yung liwanag at dilim. And verse 6, ang sabi ng Bible, let there be a firmament in the midst of the water. Saan nilagay yung tubig? Sorry, yung kalawakan? Sa gitna ng sinasabi ng verse 2 na kalaliman. See, darkness, nagkaroon ng darkness, and light separated, darkness called night, and light called day. And then nandiyan pa rin yung kalaliman. And then sa ilalim ng kalaliman natin yung earth na without form and void. And then ang sabi ng verse 5, pagkaroon ng kalawakan. Sino palang pinagay yung kalawakan? Saan inigay yung kalawakan? Sa gitna ng kalaliman. Sa gitna ng tubig. See, gano'ng palawak yung naabot ng tubig. Wala pang mga scientists na nagsabing na ikot na nila yung kalawakan. Doon nilagay yung kalawakan. Anong trabaho ng kalawakan? To divide the waters above of the firmament and below of the firmament. So, now we have view here na mayroon ng kalawakan na ilagay sa gitna ng kalaliman. So, sa ibabaw ng kalaliman, mayroong tubig pa rin. Sino na sa inyo yung napag-aralan ng third heaven? First heaven is the sky, second heaven, yung kalawakan. Third heaven, siya yung kingdom. Siya yung istikagya ng Diyos. If you try pagka sila isip maigi, yung kaharian, yung kingdom of God, o the book of Revelation, ay nasa salamin na malinaw. So, this makes sense dahil yung tubig sa ibabaw ng firmament, kalaliman pa rin yun, yung tubig ngayon ay nagtitisundag sa lamin. So, sabi ko pang pag-aaral, ito ay nagiging bed. Ito yung pinaka-bed ng third heaven. Kaya walang makakapunta ng spaceship. No? So, clear that ang trabaho ng kalawakan ay ihiwalay ang tubig sa itaas at ibaba. So, yun yung trabaho ng kalawakan. Then, hindi kayo masyadong binabasa nyo ng mabilis, magugulat kayo sa verse 9. So, may tubig pa sa ilalim ng kalawakan. And in verse 9 said, and God said, let the waters under the heaven. Yung heaven dito, yung firmament. Dahil on verse 8, tinawag ng Diyos yung firmament na heaven. Heaven. And in verse 9, and God said, let the waters under the heaven. Ito yung heaven o yung firmament. Ang sabi ng verse 9, yung tubig sa ilalim ng kalawakan o ng langit
be gathered together at one place, and let the dry land appear. Ano sabi ng Diyos? Yung tubig na nasa ilalim ng langit. Kasi we have seen in verse 2, wala pa ako na rin kung ano, nakatingin lang. Okay yan mga kapatid. Kasi on verse 2, what the view we see is the earth, kalaliman, and darkness. Tapos, sa darkness, na-separate yung day and night. Tapos, sa kalaliman, nilagay yung kalawakan. And then, sa ilalim ng kalawakan, may tubig. Hindi pa kita ang earth. Nasa ilalim pa ng kalaliman yung earth. Kaya, on verse 9, and God said, yung mga tubig na nasa ilalim ng kalangitan, ang sabi diyan, be gathered together unto one place, papunta sa isang lugar. Ano ang nangyari? Saka palang lumabas yung dry land. Ano yung dry land? And God called the dry land earth. Earth. Yung dry land tinawag ng Diyos na lupa or earth. Ito yung sinabi na Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. But how come sa first step pala lumabas yung earth? Sinisili malapit sa dagat. Di ba pagka low tide, tanaw mo yung lupa. Pagka high tide, parang ganun ang sinabi ng Diyos. Mahiwalay ang tubig sa ilalim ng kalawakan, pagsama-sama sa isang lugar. Nag-gather, ano nangyari? Lumabas yung earth. So, yung dry land ay tinawag na earth, at yung tubig na nagsama-sama ay tinawag na seas o dagat. So, sa view ng capturing, may nangyari between Genesis 1:1 and Genesis 1:2. We will continue. Tatay na natin ito. Isaiah 45:18. Now, gusto kong pag-umikot ang inisip. Created the heaven and the earth, the purpose of creation to be inhabited. Now, if my theory is right, kung yung pinapresent kong theory sa inyo ay tama, nung nilikha ng Diyos ng Genesis 1:1, mayroon nang tumira. Sino sila? Sino sila? Ibig sabihin, may mga tao nila ito na lang. Buti wala sa pastor. Ayun sa pastor, sa isa niya, now, see that? He created it not in vain before it to be inhabited. Now, can you 4:19 to 23, ilagay ko yan, dahil yung ibig sabihin, yung nakaread dyan, alarm of war, destruction, about destruction. Kaso ba? Yun yung ibig sabihin ng without form and void. Na nakita natin sa Genesis 1. Then, taas pa natin, pag tinawag ng darkness, ibig sabihin niya, distraction, death, ignorance, sorrow, wickedness, natignan na natin yan, taas pa natin. Okay, taas pa natin. Yan tayo sa 2 Peter 3. Yung post lang, yan tayo tapos. Where is the promise of His coming? For since the Father fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. For this they willingly are ignorant of God by the word of God. The heavens of old and the earth standing up from the water. Taas pa natin. Okay, folks. Whereby the word that they was being overflowed with water and berries. At magsipagsabi sa araw ng pangaraw ng kanyang pagparito, sapagkat buwan ng araw na nakatulid ng mga magulang, nanganatili ang lahat ng mga bagay gaya ng kalagayan nila, mula ng pasimula ng pagdalang, nilimot nila, ano sabi dyan, mayroong langit, mayroong lupa, inanyuan sa tubig, ibig sabihin niya na balot ng tubig. So yung 1:1, saka yung 1:2, ito yung sinasabi nito, hindi yung Noah's flood. Taas mo pa, meron tayo na this earth
timetable is the beginning of creation. Diba? Nilimot nila, sadya nilang nilimot na nung unang panahon, yung timetable ng 2 Peter 3 ay beginning of creation. Kailan yung timetable ng Noah's flood? Genesis 6. So, beginning of creation, malayo na. Sinabi dyan, hindi ito Noah's flood, unang ganyan, beginning of creation. Number 2, there is a heavens and earth that is of old. Ang tinutukoy dito ay yung langit at lupa na nauna. No? Third reason, there is heavens and earth standing out of water and in the water. Mayroong langit at lupa na nabalot ng tubig. Noong panahon ni Noah, ang nabalot lang ng tubig ay yung mundo. So, we can see that the different flood, yung flood, yung Noah's flood is only globally. Buong mundo lang. Hindi umabot sa araw. Hindi umabot sa kalawakan, siguro sa pinakamataas ng mundo. Pero yung baha, doon sa 2 Peter 3, ang sangkalangitan. At yung nakita natin tubig sa Genesis 1-2 hanggang sa sangkalangitan. So, 1-2 and 2 Peter 3, hindi ito global. Ito ay universal. Pag sinabi kong universe, kasama yung kalawakan. Next, ang pang-apat na dahilan, the word that then was being overflowed with water. Yung sanglibutan, yung word dyan ay sanglibutan. So there is a two different. Pag sinabing earth, yung lupa. Pag sinabing word, yung sanglibutan. Pag tinawag mo sanglibutan, kasama yung sistema, kasama yung mga tao, kasama yung civilization. So, yung nilubog dun sa panahon ng 2 Peter 3, mayroong civilization. Excited ba kayo malaman kung ano klaseng civilization? Baka pag-ulat kayo, mas high-tech pa sa civilization natin ngayon. Amen. Ang sabi dyan, yung sanglibutan at yung tao ay ano? Napahamak. Tanungin ko kayo. Noah's flood, napahamak ba ang sanglibutan? Yes, the civilization, nawala ang civilization. Pero yung tao, components ng sanglibutan yung tao, napahamak ba ang lahat ng tao? Mayroon walong kaluluwang nalipas. Napahamak ba yung mga hayop? Hindi. Mayroong 2 pares ng bawat hayop na nalagay sa daon. Yung mabuting hayop ito. Ngayon, napahamak ba ang mundo? Hindi. Dahil pagkatapos ng baha, nalipol yung mga tao nagpadala ang Diyos sa malaking hangin. Lumitaw ulit ang mundo. Mundo lang yung mundo. When we go up, that's the fourth reason. Ito. The earth in Noah's flood dried up by the winds blow across the earth and the flood water began to recede. Genesis 8:1. Nang maalala ng Diyos si Noah at ang lahat ng mga nakabubuhay, pati na ang mga hayop na nasa arko. Ang Diyos ay nagpadala ng hangin na humihip sa lupa at ang tubig ay bumaba. See the two big difference. Sa pamamagitan ng hangin, inipan ng Diyos yung tubig on Noah's flood. Pero on Genesis 1, lumabas ang earth sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng hangin. Ano sabi ng Diyos? Mahiwalay ang tubig sa ilalim ng firmament. Sa kalabas ng earth. So, now, I'm introducing to you the two different type of flood na nangyari between Genesis 6 and Genesis 1-2. Taas natin mga kapatid. Okay. The earth in Genesis 1-2 and 2 Peter 3-5-6 dried up by the word of God, Genesis 1-7.
earth dyan, yung lupa, yung mundo. Yung lupa, that is the land, ground, soil, a region or the solid part of the whole of the earthly globe, including the occupants in each application. Kasama yung mundo, yung burol, yung dagat, doon sa earth, o kung ano man yung nag-occupy doon, mga hayop, ano mapuri na hayop, yun yung earth. And the world, yung cosmos, may sinasabi ko. Yung cosmos ay order, adornment, universe, world, orderly arrangement, decoration. The world including its inhabitants. Sabi na 2 Peter 3:5-6 are perished na pahamak. Pero doon sa Noah's flood, hindi na pahamak ang langit, hindi na pahamak ang mundo, hindi na pahamak ang mga inhabitants of the earth. May walong kaligtas at may mga hayop na naligtas. Kasi ang natin, pakita sa atin, kaya Noah's flood, 8 souls including the animal in the ark and earth is not perished. 1 Peter 3:20, which sometimes were disobedient when once the song, the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by waters. Taas natin. Now, the heaven and the earth in Genesis 1:1 created and inhabited. The heavens, the earth stand out of water, and the word heavens include the inhabitant and the civilization that time. Who are there? Sino sila? Sino sila? Ito yung problema ng God na pinapakita ng young age. No? Try to imagine this. Kung doon sa Gapchuri mayroong earth and heaven na tinirhan ng mga nilalang, sino sila? Sino sila? At nasaan sila? Sabi ng ilang mga apologetics, mga sila, mga humanoids, mga taong walang kaluluwa. Yun ang problema ng gap, no? Sa gap theory, pag kami na-discover ang science, halimbawa, mga dinosaurs, mga hayop, nakita na kayo ng dinosaurs sa school. Wala, diba? Doon nila ipapasok. Ang problema ng gap, they are trying to teach science in the Bible. Pero yung young age, hindi. Now, we go to our study. Sino sila? Ay, pinahan pala ako. Sa Job, chapter 38, verse 3-7, build up now thy loins like a man. Ang sinasabihan dito ng Panginoon ay si Job. Anong sabi ng Panginoon kay Job? Job, itali mo ang iyong tanikada o yung parang yan eh. Nagawa kong tama yung sinturon. Gaya ng isang tao. For I will demand of thee and answer thou me. Nasaan ka nang ilaglag ko ang pundasyon ng lupa? Parang in general sinabi ng Diyos o tao, nasaan ka nang nilikha ko ang pundasyon ng lupa? Declare if thou hast understanding. Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? Or who hath stretched the line upon it? Whereupon are the foundation thereof fastened? Or who laid the cornerstone thereof? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Ang sabi ng Diyos kay Job, tao, nasa ka? Natuloy tao. Natuloy ba? Nung nilikha ng Diyos yung populasyon ng lupa, natuloy tao. Wala. Sino nakita? Ang sabi diyan, when the morning star sang together, and all the sons of God shouted for joy.
Nung nilikha ng Diyos ang pundasyon ng lupa, we never found that in Genesis chapter 1. May nabasa ko ba sa Genesis chapter 1 na nilikha ng Diyos ang pundasyon ng lupa? We could read on Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. Nung sinabi ng Panginoon, nasan ka? Nung nilikha ko yung pundasyon ng lupa, sino yung nakuha? Sino yung nagalak? Sino yung nagalak? Ang sabi ng Bible, the morning stars sang together, and the sons of God shouted for joy. Baka sila talaga yung nandito, yung nilikha ng Diyos. Baka sila talaga yung first inhabitant of earth. Nung nilikha ng Diyos yung langit at lupa. Kasi sila yung nagalak eh. Sila yung nandun. No? Wala pa yung tao. Taas mo. Isaiah 45:18, for thus saith the Lord that created the heavens, God himself that formed the earth and made it, he hath established it. He created it not in vain, he formed it to be inhabited. Nilikha na yung lupa at yung langit para tirhan. Yun ang purpose. No, you will break that verse. No? Sino yung nato doon, nilikha na yung lupa? The angels, the sons of God are rejoicing. Halimbawa, kung binigyan ka ng isang bagay ng magulang mo, di ba matutuwa? You got the point, mayroong the verse something to imply to us. No? Na nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, the purpose is to be inhabited. At ang nakita natin ay mga angels. Now, another group, Ezekiel 28:14, last natin ang konti. Stop. Anak ng tao, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, thus saith the Lord God. So, yung king of Tyrus dito ay hindi normal na tao. Dahil ang sabi niya, thou seest of the sun. Pag sinabi mong, thou seest of the sun, ikaw yung namamahala sa lahat ng bagay. Kumbaga, kung wala yung marka mo, kung wala yung presensya mo, hindi tatakbo yung isang bagay. Alam yung trabaho ng overseer sa kumpanya, supervisor, akala nyo na ako lang yan. Hindi gagalaw yung mga process ng workshop, lahat ng mga technician under him, kung hindi magagaling sa kanya. Now, serious pagkasal. Pagka sa timesheet natin ay pirma ng supervisor, granted yun. So, yun yung, sino ito? Full of wisdom and perfect in beauty, thou was being in God in Eden, the garden of God. So, mayroon ng garden of Eden. Hindi si Adan at Eva ang unang pinatira sa garden of Eden. Siya ay king of Tyrus, ibig sabihin, namamahala siya. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and diamond, the beryl, the onyx, and jasper. Explain lang. Meron ba tayong idea kung ilang taon na pupunod si diamond? Meron tayong idea? Paano ginagawa o napupunod si diamond? Was prepared thee in the day that thou was created. Sabi niya, thou art the anointed cherub that cover. Yung salitang cover, ibig sabihin niya, nagde-defense.
sa military, cover the tawag, cover yung, cover me. Diba? Pagka ikaw yung nagpo-cover sa military, parang general cover the perimeter. Nainutusan mo yung mga tao. So, tingnan natin kung siya yung anointed cherub, si Lucifer ko, wala nang iba. Saan siya nakatiraan? And I set this sword down was upon the holy mountain of God. So, probably wala nang nakikitang mountain sa langit sa earth. Doon siya nakatira. Ano yung kanyang mode of transportation? Thou has walked up and down. Sino ba yung lumalakad ng up and down? Yung up and down dyan, taas mga kapatid. Ang ibig sabihin akin kuyala. A privileged group to walk in great variety of application. Literally and figuratively. So, pagka sinabi yung walk up and down, to and fro, sabi niya, variety of application. Siguro yung creator kung sa doon dito na base, nakakapagod. Tapos tayo. So, try to figure out, no, yung tawag dito, binanggit nga, Lucifer, son of the morning, how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation, for thou hast said in thy heart, I will ascend in heaven. So, kaya siya, so wala siya sa langit. Ang kanyang tirahan talaga, mga kapatid, ay sa lupa, dahil sabi dyan, I will ascend in heaven. So, try to figure it out. Madali siyang nakakaakyat sa langit dahil sa kanyang nakayahan ng kanyang transportation. Hindi sinabi may spaceship. No? Hindi sinabi may spaceship. Hindi sinabi may aeroplano. No? This will give us an idea that civilization they have is much better than the civilization we have. No? I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation. Kasi siya yung gawang ng cover. General siya. Meron siyang mga kasama hindi X-Men. Ano yung mga angels. Angels. I go to the hindi mga humanoids. No? Hindi mga humanoids. Hindi mga tao. In the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell to the sides of the earth. And this is my question. Ito yung argumento ng Yamis. Who corrupted the word Adam or Lucifer? Sino talaga ang nag-corrupt sa tinuta? Si Adam o si Lucifer? Both. The answer is both. But different timeline. Noong panahon ni Lucifer, ang kinarap niya ay Jerry na first inhabitants of the earth. Now, Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, for that all had sinned. Dito sa Romans 5:12, pag hindi ka naniniwala sa God, it is your strong verse. No? Si Adam, pumasok sa kanya, sa pamamagitan niya pumasok ang kasalanan ng kamatayan. Siya yung nag-corrupt ng mundo. So, try to imagine, kung mayroong taong nauna kay Adam, ano nangyari sa mga tao? Pag hindi
Ezekiel 28:15-16, Thou was perfect in thy ways, from the day that thou was created, till iniquity was found. That's the time of Lucifer. Taas na natin. Isa natin ang konti. Okay. Okay, Bara and Asa. Okay. Genesis 1, the Hebrew word Asa, translated as made or made, to describe God's activity of forming or constructing things from existing material, as opposed to Bara, which signifies creation from nothing. Asa is used 7 times in Genesis 1. Yung Asa sa Hebrew, sa English niyan ay made. Makikita natin yung mga salitang made sa Genesis 1. Makikita mo rin yung salitang Bara. Pag sinabing made or Asa, activity of forming or constructing things from existing materials. Ibig sabihin, mayroong pinanggaling ng existing materials. Ibig sabihin, nandyan na. No? Okay, para makikita natin, taas na natin. Use of Asa in Genesis 1:7, and God made the firmament, that Asa. Ibig sabihin, mayroon ng firmament dati. Hindi binanggit yung God created the firmament. Yun yung pagkakaiba ng Bara and Asa. Bara is create, Asa is made. Genesis 1:7, Genesis 1:11, and God made Asa, hindi ginamit yung salitang Bara. Taas ulit. And the earth brought forth grass, and God made 2 great lights. Yung buwan sa kabituin, ang ginamit ay made. Hindi sinabi ng Bible, God create. Taas na natin, tapos lang natin dito. And God said, let us make man. Now, bakit sa man ginamit Asa? Sa man ginamit both Asa and Bara. Genesis 1:27, God created man. Why? Because there are beings before Adam and Eve were created. Kaya ginamit yung both, made and As and Bara. O sa iba naman, sinasabi nila, Asa and Bara are equal. Walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba. So, dito sa mga nalatasan natin, taas na. Okay, main key points natin. Why both Bara and Asa are used in the creation account? Bara specifically refers to creation from nothing. Asa, on the other hand, describes God's work of making things from pre-existing matter. But in the creation of man, God used both Bara and Asa. Why? Because there was already existed beings in Genesis. That's not the one, the angelic beings. Why it makes sense the use of Bara to express that Adam is the first man. Kaya it makes sense kung bakit sinabi ng Psalms 8:3-6. When I consider the heavens, the work of thy fingers, the moon and the star which thou hast ordained, what is man to be mindful of God? No? It makes sense kung bakit si Satanas ay galit sa atin. Amen. Okay? May part The sun is cold,